Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang mga salik sa pagre-review ng aklat. Ang pagre-review ng aklat ay isang kasanayan kung saan kinikilatis natin ang kalakasan at kahinaan ng isang akda. Kung ang aklat na ating sinusuri ay isang nobela, may ilang mahalagang salik tayong dapat bigyang pansin. Ang unang salik ay ang paksa. Upang hindi masayang ang oras na inilaan sa pagbabasa, dapat ay kawili-wili at makabuluhan ang paksa ng akda. Kung akda ay may mga mahalagang kaisipang makatutulong sa buhay, mas magiging makabuluhan ang iyong pagbabasa. Bagamat magkakaiba ang interes ng bawat tao, may mga aklat na nagtataglay ng mga universal na paksang magugustuhan ng sinuman. Sa pagre-review, tinitignan natin kung ang paksa ay may taglay na lalim at bigat. Ikalawa, ang pagsusuri sa mga tauhan. May dalawang punto tayong titignan dito. Lalim at lawak ng kaisipan. Nasusukat ang lalim at lawak ng kaisipan ng akda sa paglalarawan ng mga tauhan. Paano sila inilarawan? Mula ba ito sa kanilang pisikal na anyo, kanilang ideolohiya sa buhay, at maging sa mga dialogong kanilang binibitawan? Angkop na kilos at sambit. Nararapat na ang kilos at sambit ng isang tauhan ay angkop sa kanyang papel sa nobela. Kung siya ba ay protagonista, antagonista, o nasa pagitan. Sa madaling salita, kapani-paniwala ba ang kanilang mga ginagawa at sinasabi? Ikatlo, ang gamit ng wika. Ang mahusay na paggamit ng wika ay nakatutulong upang madaling maunawaan ang nilalaman ng akda batay sa target na mambabasa. Kaya, tinitingnan dito ang kawastuhan ng balarila at ang linaw ng paglalahad. Ikaapat, ang daloy ng naratibo. Maayos na pagkakasunod-sunod. Binibigyan din dito kung maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda. Hindi ba ito nakalilito? Paggamit ng literary device. Mahalaga ring pansinin kung mahusay ang paggamit ng mga literary device gaya ng foreshadowing, flashback, streams of consciousness, mga simbolismo, at iba pa. Ikalima, ang tunggalian. Ang uri ng tunggalian at kung paano ito inihanda sa akda ay nagbibigay ng pananabik sa mambabasa. Depende sa genre ng akda. Ang isang makatotohanang tunggalian ay mas katanggap-tanggap sa mambabasa. At ang panghuli, ang ika-6, ang resolusyon o ang pagwawakas ng nobela. Malinaw na pagsasara. Bagamat hindi lahat ng tunggalian sa nobela ay nabibigyan ng resolusyon, mainam pa rin kung ang akda ay may malinaw na paglalahad kung paano wawakasan ang akda. Huwag mag-iwan ng tanong. Kung mahusay ang paksa, dapat bigyan din ito ng mahusay na pagsasara sa nobela. Kapag maraming naiwang tanong, posibleng isipin ng mambabasa na siya ay nadaya o nalugi sapagkat napagkaitan siya ng isang mahusay na wakas. Ayan ang 6 na mahalagang salik na dapat nating bigyang pansin sa pagre-review ng isang nobela. Tandaan, ang layunin ng review ay kilatisin ang lakas at kahinaan ng akda upang makapagbigay ng makatarungang puna. Sana ay marami kayong natutuhan sa ating aralin ngayon.